Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motives, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Apex versus Moth. I-like muna natin yan guys. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Shoutout kay Enigma at shoutout sa mga taong nandito pa rin at nakaantabay sa pagre-reaction video natin. Guys, sunod-sunod yung pagre-react ko guys, and hopefully ma-appreciate ninyo kasi lahat ng request na binigay nyo sa akin, ginagawa ko guys. Although karamihan ng mga request ngayon ay puro flip top talaga, wala tayong magawa dahil yun lang talaga yung binibigay na request sa atin. Marami yan sunod-sunod yan guys, at hopefully na-appreciate niyo yung sipag ko at effort ko para gawin to guys. At huwag niyo kalimutan i-like, i-share yung video, mag-comment kayo guys, tapos yun, mag-subscribe na rin kayo para kahit paano ganahan tayo mag-react na mag-react. Ganun pa man guys, ito ay requested ni Jim Michael, Moth versus Apex Sir, yun ang sabi ni Jim Michael. So Jim Michael, kung nakita mo na request mo, please mag-ano ka na lang rito, mag-comment ka na lang. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, nag-aabang at nakasuporta pa rin sa reaction video natin. Gawin na natin to guys, pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer, at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an analytic mass practitioner. Plug ko lang pala yung lalabas ko na bagong kanta dito sa channel ko. Check nyo lang sa description kung saan yung YouTube channel ko. Lalabas yung bago kong music. Ang title nun Resulta. Kasama natin, ang bisita natin sa kanta na yon si Uncle KS. Ganun pa man guys, let's do it. Apex versus Moth. Huwag kayo masasaktan guys kung ano may sasabihin ko guys ha. Hindi ko inaatake yung artist ninyo. In-explain lang natin yung nung malinaw kung ano yung sinasabi nila guys. Kung may masabi man ako hindi maganda at nakakasakit para sa inyo, yun, habaan nyo lang yung pasensya ninyo guys. And let's do it. Advance ko lang guys, okay lang ba? Kailan ba katagal to? 33 minutes lang naman eh. Sa buhay 2017 battle ang parating. Flip top pangalawa sa huli. Shoutout kay Enigma, shoutout sa mga nagre-request ng flip top kasi I never watch flip top anymore. Di na ako nanonood ng laban nila eh. Di ko alam kung bakit, pero nawalan ako ng gana manood ng flip top ever since 2015-14 yata yun. Kasi parang nag-focus na ako sa buhay, so you know, nandito tayo ngayon, may mga nagre-request na babalikan ko siya kahit late na siya ginawa, kahit 6 years ago na, kahit 5 years ago, 3 years. Walang problema doon, mare-react pa rin natin. Although late na ako, there's nothing I can do, you know. At least nandito parang mahalaga meron tayong ginagawa, diba? Tuloy natin. Laban ng gabi, mag-ihay tayo para sa parating na laban. Support ang tunay, live, online, syempre live at lahat ng mga... Kagigising ko lang guys. Umidlip kasi ako, kagigising ko lang. Tuloy natin. Galing palabas pa ng Metro Manila, flip top staff, buong liga, syempre. Ito ay sa buhay tournament, siya mga judges natin. Siya mga judges? Puta siya. Valenzuela City represent, magigay para kay Apex. Yaman din lamang, nandito na tayo, alamin natin ang dapat ilagang. Iba ang angas sa hatid mong hangin at yabang. Dahil sa'yo ang dami kong kapagkuya, pakikaliwalang itatapok ko ito sa may paliparang. Kailangan buksan ng tenga at matuto ka nang maiwasan na maibenta ang kaluluwa. Tupak-tupakan upang siya na may mapag-usapan. Pukin ang ina mo kaya. Artipis! Marinas, Cavite represent, magingay, para import. Alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Balik tanaw kung tinatrato bilang mga buhay na panaginip na kadalasan kung sinisilip sa mga oras na matahimik. Tanging nananatili kong baon sa pabago-bagong paligid. Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap mong kinasasabikan. Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang. Di mapapalitan dahil ang iyong matututunan. Kung sakaling dumating ka sa kasawian, wala ka mang mapatunguhan, meron ka namang mababalikan. 6 years ago, ito siguro yung mga time na nag-start pa lang yata si Mac. Pero meron siyang 7-0 eh.
Ibig sabihin, meron na siyang mga laban before sa flip top. Tuloy natin. Pinag-usapan na nila. Nabutan ko pa to si Apex ano pa siya, parang batang-bata pa siya, 2012, 2009. So, ang huling-huling panood ko yata ng laban, yung nasa basketball court sila. Kapapasok lang yata ni Balakid nun, tapos ni Damsa, nag-start pa lang sila. After nung season na yun, di na ako nanood. Yun. Pero nakita ko na kung sinima talagang may potential after nun. Nakita ko yung bata pa si Abra, bata pa si Apex, bata pa si sila, yung mga sumunod na pumasok na 2012-13 yata yun. Yeah, ito 6 years ago naman, shit. Tagal ko na palang hindi nanonood ng flip top. Sorry naman, Enigma. Tuloy natin. Ating minuto sila. 9 judges tayo. Dami kong na-miss. Nanalo si Mot ng coin toss. Pili niya mauna si Apex. Isa buhay 2017. Ito natin. Magaling ka, di ba? Sa murang edad, agad-agad napansin ka nila. Itong obra, ginamitan ko ng Crayola. Hindi ko to palalagpasin, tang ina, pausbong ka palang tatagpasin na kita. Okay? Ako lalas na sa lalamunan ng idol niyong Wex. Pag nagpusod na ng buhok, mala Samurai X. Ako si Bato Cypex. Welcome sa una mong talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price nagsusunugan na problema, hindi to promo. Kung yung bagsakan ni Chito, tinutono, ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Marami na nagsasabi na tagilid daw ako sa tarantado na to. O yan, nakatagilid na ako, masaya na kayo. Gago. Asintado ako, kaya kong patamaan to kahit nakapikit. Ganito talaga ang mga asintado, minsan tagilid. Masyado ka pa malambot. Hindi pa to ready sa bugbugan. Itsura niya mukhang papalaga ni Shay sa suntukan. Umpisa pa lang nagugustuhan ko na yung laban, yung atake ni Apex, no. Direkta niya agad inaatake, ginagamitan niya na kagad ng pambubuli, tapos tawag ito, dinodominate niya na kagad yung presensya ng stage, no. Tapos ini-intimidate niya na kagad. Yung intimidation, napakalaking bagay din yun, parang I have more experience than you, parang ganon. Tapos sasabayan mo pa ng mga tawag ito, mga linya na pang mga one-liner na linya na tas makakasabay pa sa crowd kasi well-known yung mga words ulit, Bato sa X, mga ganyan. Kaya malaking bagay yun ginawa ni Apex dito. Tapos, kinumpara niya yung sarili niya sa kanya. Ang laking bagay nun kasi meron na kagad visual, tapos meron na kagad reference na maayos, plus intimidation, dominating pa yung presensya. Package, yun yung nagagawa pag napaka-experiencado mong artist din kasi talaga. Tuloy natin. Kamusta na, M-Hat? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ENSAT. M-Hat. Sa gitna ng loob Utang na yan. Sabi M-Hat. Kasi M tapos hat nga tama. Gaga. Tingnan natin. Kamusta na, M-Hat? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos. Di pa gumagana yung utak ko pero na-enjoy ko na agad yung laban para pakiramdam ko tulog pa yung utak ko. Tuloy natin guys. Natutuwa na ako. Kamusta na, M-Hat? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ENSAT. Sa gitna ng noon niya may malaking peklat, di mo malaman kung na-headshot o nakipaglandian sa unicorn tapos na-headbutt. Para ang terorista, garantisabog ang mga setup. Wala kang bars para cellphone na nasa dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, panay bench at paint shop ang sarap mong pukpukin?
Parang konti na lang yung ketchup! Bars, putang ina niyan, ang daming punchline doon ni ano. Guys, hindi niyo na-appreciate pero ang daming one-liner na Apex doon at ang dami ng yung bawat line one-liners niya nakakonect doon bilang bawat one-liners niya nagsilbing rhyme scheme papunta doon sa ketchup, putang anong bangis nun. 'Di ba yung di ko alam yung peklat o kala mo winanshot o kala mo na pag-untugan doon sa unicorn tapos na headbutt tangina Apex man. Kasi si Apex Joker pero yung joke niya na seryoso. Hindi katulad ng Joker na si Sinyo na may meaning talagang magpatawa siya, yung jokes niya talaga parang insulto talaga eh. Ito yung si Apex yung definition ng bully na yung parang pagtatawa ng katalaga ng classroom mo dahil sa kanya, parang ganun. Konti na lang yung ketchup! Galing ng pagkaagawa niya sa ang lakas nun, putang ang sarap mong pokpokin, parang konti na lang yung ketchup, ang lakas nun guys, bigyan natin ng props yun. Apex bro. Para akong terorista, garantisabog ang mga setup. Wala kang bar, wala kang bar, parang cellphone na walang signal, ganun sabi niya. Cellphone na nasa dead spot. Dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, panay trauma tapos shell shock shit. Get up, pen shop. Paint shop ang sarap mong pukpukin. Parang konti na lang yung ketchup. Fucking witty man, very creative. Wala kami May natutunan si Mot doon sa sinabi niya kasi even though hindi masyadong direktang pag-atake yun, pero yung ginamit na punchline doon, putang ina, very creative. Kasi hindi naman tungkol sa pagkatao mo yung punchline. Ginamit niya yung ideolohiya ng ketchup. Pokpokin, ketchup. Diba? Meron kasi mga punchline na tungkol sa pagkatao mo eh. Ang labas, ganito ka. O ang labas, ganyan ka. O ito ka. Parang ganito ka. Pero yung ginamit dito ni Apex, putang ina, ketchup. Ang laking bagay nun. Man, para makaisip ka ng ganong klase ng intelihente na subject para doon, napakalaking bagay nun, guys. Sa akin tumatak yun. paki sa'yo na red blood kahit magdala ka ng sarili mong pep. Wala kami paki sa'yo na red blood kahit magdala ka ng sarili mong pep squad. And guess what? Ibubunyag ko sa round 2 yung pinakasikat na linya mong dinekwat. Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Isa kang bagong sibol na toge na babaksakan ko ng 88 kilong adobe. Yang hype mo, parang masamang pakiramdam. Mainit daw siya ngayon. Lagnat laki lang yan. Ang corny mo bro, palibasa laman ako ko, Timonggo. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Kasi Pokemon Go, sumikit ng isang taon. Pero dito marami pa rin naglalaro nun, guys. Hindi pa pwede yan. Hindi ka makakaskor sa akin. Defensive run. Mas matamis ka pa sa ibabaw ng leche plan. At kahit undefeated ka, hindi mo ako mateteknikan sa pagkatalo wala ka pang karanasan. Pues ngayon ka mabiberginan. Alam nyo ba kung bakit yung noon niya nagmukhang tensionhan? Kasi nabarito ng pellet dyan, tapos yung bala, bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna, kaya panes ka kay kuya. Ang parusa, firing squad, pero ang mga gamit ng baril ay basuka. Kung maere, malako, wala na kayong pake, mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Bars. Mamong buo, kayo hinihimay nyo pa. Pagkatapos ng laban natin, wala ka na kaluluwa kasi naidigay ko na! Ikaw ang dihado, pamihado, bakit ka mo? Simot ka lang, ako ubos pati plato. Ang ganda ng ending din nito ni Apex. Sunod-sunod yung mga tira niya. Although wala na siya masyadong punchline sa dulo, pero dinaan niya na lang sa differences ng katayuan nila, yung everything is all about parang
yung pinagkaiba. You know, yung ano ba yung difference ko sa'yo, eto ka, ganito ka lang, parang ganun niya. Nawala na yung punchline, pero effective pa rin sa akin dahil dinidefine niya pa rin yung antas niya, yung quality niya bilang isang rapper kay Moth. Kasi yung pag-define mo ng quality mo sa kalaban mo, ano pa rin yun guys mabenta pa rin yun kasi ano pa rin yun parang party pa rin ng dissing strategy yun. Tuloy natin guys. Wala pang binibigay na boto unless marinig natin si Moth na mag-perform. Tingnan natin. Big props kay Apex. Yo! Game! Yung simot na rhyme scheme, ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko! Okay. Real talk na agad! Pagtungtong mo kada battle, alam kong gigil kat preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Kasi sa ugali mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga kasi masyado kang pasikat pag sinipat ang sakit lang sa mata. Diba dinamay mo si An Mateo? Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan. Gumawa pa ng ekstrang ingay yan babago mong racket. Daig mo pa palyadong missile sa kaka-wordplay, pati babae, tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo, madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya panong di magsisigawan, parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Wow! Putang bars. Shit, ang dami niyang yung personals na yun, effective kasi yung masterclass yung ginawa niya doon, putang yung paggamit ng pangalan at pagbanggit para sumikat yung pangalan mo, ganito dapat ginagawa yan, sabi ni Moth. 'Di ba? Yung paggamit mo ng pangalan, parang inihambing ka niya doon sa commentator ng basketball. Wow, napakalaking bagay nun, guys. Very visual yun. At the same time, napakagandang analogy. Kasi yung pag-define niya doon sa idea ng gusto mong sumikat, lagi ka nagpapasikat, para kang araw, pero pag sinipat ka, sakit mo lang pala sa mata. Haring araw ka nga, kailangan ka, pero pag tinitigan ka, sakit mo sa mata. At the end of the day, para lang makakuha ka ng atensyon, kailangan mo magbanggit ng pangalan, which is very convincing para sa akin. Umpisa pa lang, nag-personals na si Moth, ayaw niyang matalo. Laking bagay nun kasi nakita mo agad na nag-prepare talaga si Moth na parang Apex kalaban, tatanda rin ko ng personal. Yun yung gusto niyang iparating rito. Tuloy natin. Commentator lang sa basketball yan, kada tira, banggit pangalan. Ay, nakita ko naman na appreciate ni Apex yung sinabi na punchline ni Moth. Sana ma-appreciate nyo rin guys na every time na gagawa kayo ng punchline, hayaan nyo munang ma-digest ng crowd yung punchline. Tignan nyo yung ginagawa ni Moth. Sineseparate niya yung bawat punches niya. Yun yung pinakamagandang behavior ng isang artist, na i-separate niyo yung punches ninyo at hayaan niyo yung mga crowd na ma-digest yun para makita na meron kang punches na lumatag o bumaon o tumama. Kasi usually, sa pagmamadali ng mga artist, nakakalimutan nilang, kasi gusto nilang intensity, nakakalimutan na nila na asan na ba yung punches. Kaya minsan, yung mga one-liners, nagre-relay na lang tayo sa one-liners at sa dami ng rhyme scheme natin. Tapos makikita mo na lang, wala na yung punches. Saan mo na mahanap? Kaya makikita na lang, isa na lang yung matatandaan nating, katulad kay Apex, yung natandaan na lang natin na punches niya, na isang tumatak, yung tak-tak ng ketchup, yun, napakalakas nun. Pero other than that, parang nag-dilute na, nawala na lumabo na yung iba, naging vague na. Kasi nga, hindi natin ma-separate yung mga punches na dapat natin Hindi katulad dito, pagkatapos ng punches ni Moth, nag-propose siya ng 0.2 seconds, 2 seconds, ganun. Which is very idealistic pag pinapanood mo yung mga laban ni Moth, lagi siyang gumaganon. Ay, nahayaan niya ma-digest ng tao yung punchline. That's doon nakikita ng mga tao na, shit, may lumanding na naman na punch si Moth.
Kasi di niya tinatabunan yung punches niya eh. Tuloy natin, napakagandang behavior yon. Kaya ako si Apok, parang nalimutan yung parachute. Ginawa mong comedy, kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong. Bigas na antimanong makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing, magpadingat sa ilalim, pwede rin bahaw na pamatong total. Gawain mo naman lagi ang sumapaw at gumatong. Okay. Inambing pa sarili kay Mike Tyson, sa payat mo yan, seryoso. Umaastang maton, wag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target doon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Diba, may dalawa siyang punchline. Even though hindi ganun kalakas, nakita mo na meron siyang binigay na punchline. Hindi lang ganun na-appreciate ng tao. Target doon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumprota ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok sa may takbo, pag nakalayo, mga asar. Alright. Sa atensyon ay garapal, puro papansin, madalas pa kong magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nagigim. Oh, shit. Diba, very, itong pinaka isa sa mga bagay na dapat din natin matutunan kay Mot, yung clarity ng punches niya. You know, binibigyan niya talaga, may proper timing at may clarity bawat punches at proper na delivery. Hindi lang basta masabi mo ng malinaw yung sinasabi mo, pero kailangan mo rin yung ma-emphasize ng maayos yung punchline na gusto mong sabihin with defined action, di ba? Kasi para ma-visualize ng tao kung ano ba yung sinasabi mo, tapos nabibigyan sila ng signal, very packaged, visually packaged si Mot pagdating sa bars niya. Tuloy natin. Pero si Apex mabangis, yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwagi, kasi nga galawang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe, parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Punchline na naman. Sa papel, yun ang saktong punto sapagkat tila may gamit na gunting. Kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Looney bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopia sa aklat. Na-appreciate na Apex yung bawat punchline ni Mot. Alam ni Apex na talo na siya sa round 1. Round 1 sigurado nakuha na ni Mot kasi yung umpisa nabawi na kagad niya yung taktak ng ketchup doon sa umpisa ni Mot na para lang tong commentator ng basketball doon, burado na kagad yung punchline na binigay ni Apex. Tapos sunod-sunod pa yung punchline ni Mot, di natabunan na kagad yung first round ni Apex. Napakagandang behavior yun na ginawa ni Mot. Huwag kayong magtitipid sa punchline ninyo. Pag nakakuha kayo ng ganitong punchline, mag-stick kayo sa ganong formula. Ulitin nyo ulit yung ganong klase ng formula. Kailangan kasi makarami kayo ng punchline, guys eh. Ganon talaga, guys eh. Yun din yung natutunan ko rito sa grind time, guys eh. Sa King of the Dot, yun laging makikita mo na kada kailangan punchline sa punchline. Ganon talaga. Try natin, guys. Oo, magaling ka nga mag-multi. Pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle kasi ikaw yung Looney na panggap. Panggap. Looney na panggap kasi ang first battle ni Looney si Gap eh. Looney versus Gap. Doon talaga tumunog yung pangalan ni Looney. Kasi old school yung style niya doon eh. So, yung first round siguro bibigay ko na kagad kay Mot. Kasi sa tingin ko na overpower niya sa Apex pagdating sa punchline eh. Meron dalawang malakas na punchline si Mot, pero other than that, marami siyang punchline na binitawan eh. Although very creative sa Apex, hindi lang natin masyadong ma-define kasi marami siyang mga one-liners na almost magkakatigat at ginawa niyang rhyme scheme para sa isang malakihang punchline. But sa tingin ko, pag
kwenta natin, marami talagang binitawan na punchline kasi very defined yung struktura ng bawat pagkakaseparate ng punchline na yun. At may kita katulad ng sinabi ko, every time na may punchline si Moth, humihinto siya ng 2 seconds o 1 seconds para ma-appreciate ng crowd, para mapalakpakan, marinig, malinaw, ma-define, mahagod, ini-stretch niya yung pinakadulo ng punchline niya para mas lalong maintindihan. You know? Napakagandang struktura. Tuloy natin sa second round. So, Moth first round. Na-appreciate na Apex yun. Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Ano pinagsasasabi mo, Moth? Punyeta ka peste, puro ka mema putapete, wala kang kwenta kay Kajente. Kung ikaw yung Moth, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulol, rapper, nawanag. Bars din yun, no? Kita mo, sayang din yun kasi nagmadali siya so hindi na na-appreciate ng crowd yung gusto niyang sabihin. Kasi kung ikaw yung Moth, ako yung raketa na di kuryente, ang lakas din nun guys eh. Kung nabigyan ng attention na masyado yun, kasi yung Moth, yung ano siya, yung parang paru-paro guys, na metamorphosis ng parang anong klaseng higad yung basta. Pero yung raketa, yung parang hinampas mo yung Moth ng raketa para mamatay. Ang laking bagay din yun, sayang din yun. Kasi dinaanan lang ni Kajente yung bagay na yun. Ano pinagsasasabi mo, Moth? Eh, no, sayang. Punyeta ka peste, puro ka mema putapete, wala kang kwenta kay Kajente. Kung ikaw yung Moth, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulol, rapper, nawanabi. Tangina yung boses, tunog squatter sa Jollibee. Pero huwag kang mag-alala. Di ka mapapahiya sa akin pag ako nagpahiya sa'yo. Kaboses mo yung mga tambay sa Riles, nakakilala ko. Ang ingay-ingay neto, kala mo naman inaano. Hindi porket kamukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Mars! Sabi niya, Kasi kamukha niya si Chito, doon merong sex scandal si Chito Miranda. Wow. Yun, at least doon nag-stop siya, na-appreciate na agad ng crowd. Shit, masterclass to guys. Panoorin nyo tong Apex versus Moth kasi ang dami niyong matututunan when it comes to battle rap. Ibang-iba talaga yung panahon ng battle rap scene ngayon at saka yung battle rap dati. Shit, man. I'm very proud with this dude. These guys, man. Tuloy natin. sabi niya kay Onax, anak, Onax ka no? Onax, talo ka na. Perfecto na scheme. Diyan ka magaling magbaliktad, parang cook sa burger machine. Estilo mo anagram at palindrome para kunwari mabenta ka. Para kung watawat ng Pilipinas, subukan mo kung baliktarin, putang inagin. Yan na, bars! Wow! Pucha na, big raps din dun eh. Yeah, sabi niya, proud si Apex dun sa punchline niya na yun. Tangina niya, sabi niya ganun. O, ito, baliktaran, o. Ito yung idea ko sa baliktaran. Lakas yung balik. Sabi nung iba, mahirap daw yung ginagawa niya. Ako'y na-shock. Wow! Alam mo kung ano kabaliktaran ng wak? Go! Lahat daw kaya niyang baliktarin. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di kakagatin sa mukha. Napag-inipan ko kagabi na ako'y kanyang naisahan. Dahil yung mga bara ko ay aking nakaligtaan. Nagising ng pawisan, pero napangiti na lang kasi kadalasan ng laman ng panaginip ay ang kabaliktaran. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya, mga pare, aking napag-alaman, na ginaya niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Palakpakan. Ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe. Subukan nyo pa. Shoutout nga pala kay Michael Joe. Ya, putang na, magaling yun si Michael Joe. Napanood ko yung laban nila ni Looney, na-appreciate yung battle na yun. Eh. Pero I think hindi yun yung the best na laban ni Michael Joe kasi magaling talaga magsulat si Michael Joe. Yeah, si Michael Joe tsaka si Blacksmith talaga. Napanood ko sila. Although matagal na yung matagal na silang rapper sa 0.2 magnitude yata yun sa Japan. Napanood ko sila kasi umingay talaga yung pangalan nila talaga eh. Dito sa YouTube. Napanood ko magaling talaga si Michael Joe, guys. I'll promise you. Tuloy natin. Subukan nyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrip nyo. Sobrang nagandahan ka to sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo,
ginaya mo lang kay MJ! Ano? Bars, putang ana yun. Kasi MJ, tapos yung rhyme scheme niya na MJ Michael Joe from Japan to MJ Michael Jordan sa basketball. Punchline na naman yun, pula kay Apex. Nagulat ka, no? Alam ko. Ganyan mag-research. Ganyan mamuna. Para kang kurakot sa customs, pati OFW, ninanakawan mo pa. Bars! Putang ina yan. Shit, parang kurakot sa custom. Kasi totoo yun, guys, eh. Yung mga nasa custom, guys. Yeah, man. Kasi kurakot sila, yung mga package, mga padala, chinecheck nila, binubuksan nila yung package mo, tinitignan nila yung mga damit mo. Kasi ganyan dati yung nangyari sa akin, guys. Nagpadala ako, tapos binubuksan yung package, tapos kinukwenta yung tataksan daw lahat ng mga pinadala ko. Eh, puro bago pa naman yun. May mga tag pa kung magkano lahat. Meron pa nga akong damit na almost $300 isang damit, guys. Pinapadala ko. Mga kasagsagan na talagang workaholic pa, wala tayong pinagdalaanan ng pera, so parang nagpapapalis lang ako. Yun, ganun pala. Yun. Ano rin ako doon kasi ang laking bagay din nun, guys, eh, kasi punchline pa rin yun kahit anong sabihin ng iba. Ang laking bagay nun. Research. Ganyan. At saka ganun talaga, pag rapper ka, kailangan mo talaga manood ng mga battle rap kasi kailangan mo yun eh, kasi kung battle MC ka, tapos makikita mo, alam mong narinig mo na yun, automatic magigets mo kung kanino na kinuha yung atake na yun. Kasi may idea ka na kung sino yung pinagayahan. Mamuna. Para kang kurakot Magandang behavior yun mula kay Apex na nagre-research talaga siya, which is dapat gawin talaga ng mga MC. Tuloy na. sa customs, pati OFW, ninanakawan mo pa. Galing ka. Kala ko pa naman umaapo yung papel pag sumulat siya. Galing ka nga sa tamod ni Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya. Si Tipsy D, mala Robin Hood, nagnakaw ng bara sa kano. Ikaw, parang gobyerno, kasi yung ninakawan mo, mas mababa pa sa'yo. Kunwari, walang alam mo, ang sarap banatan. Yan, ganyan ang mukha ng maang-maangan. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Shit. Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Bars. Makilala. Shit, napakalaking bagay nun kasi na-sting dun si Mot, naramdaman niya, natatawa-tawa siya kasi na-expose siya ng konti. Ka magtrabaho. Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Para makilala, dinaan mo sa ABS na alarma tuloy yung kompas ko sa'yo. Kung ganyan lang din pala eh, dapat ang apelido mo, Thomas, Morato. Namamag-asa pa naman nanalo tong gago na to. Baka nakakalimutan mo, si Mot ka lang, si Motaro ako. Yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket, nagmukhang astig na saglit, pero para sa kapatira, nagpapatira sa puwet. Para siya si Atino na gubat enigma, ayoko na tong makita ulit! Hindi ganun kalakas yung ending ni Apex pero pinilit niya pa rin, no, through intimidation and yun nga, parang dominance, yung strong dominance. Napansin ko na very effective yung ginawa ng Apex dun, yung paglabas ng mga ebidensya tungkol kay Mot. Pero wala pa tayong decision until mapakinggan natin si Mot, diba? Tuloy natin. Pero maraming mga punchline na tumatak talaga si Apex. Siguro mga 3 yata o 3 o 2 yata. Yan. Laking bagay din yan. 3 o 4 pa nga yata kung maalala ko pa eh. Pero laking bagay nun, guys. Tuloy natin. Second round, Mot. May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. Tingnan ko. Una nagsabi niyan si Plasma, gago ko usapang sulatan lang, orihinal ako bumara. Kayo kung magbintang mga bara-bara, ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Wow. So, ibig sabihin niya, kung sinabi ni Plasma na gaya-gaya ako, tapos ginaya mo yung idea ni Plasma na gaya-gaya nga si Mot, ikaw rin, gaya-gaya ka din. Kasi ginaya mo yung ideolohiya, yung pang-aano sa akin, yung pang-aalipusta sa akin na gaya-gaya ako. So, nang gaya ka kasi, sumusunod ka sa kung ano yung tahol ng aso na nauna sa'yo. Tuloy natin. Bintang mga bara-bara,
Eh ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Ginaya niyo ako. Ano ba sabi niya ulit? Teka lang, may naalala ako eh. Yung parang cook daw sa burger machine. Buti pa yon kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod. Kailangan nyo ako. Mahilig mandamay ng jowa ko. Diyan magaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy sa Romano Rapido. Kung saan sila mahina, doon sila pinakamalakas. Pues mahilig sa baliktaran to, kaya alam kung saan ka malakas. Yun ang kahinaan mo. Pues, nobya mo naman yung idadamay, simulan mo ng matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay, naklamputa to ang damot? Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot kung sa bagay, kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng modest sa mismong puke nakalapat. Sa mismong puke nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot na mapasok ng mga manyak, pati napkin kinakandado. Kasi mas sigurado daw pagpadlock, wordplay. Total mahilig ko sa pangsarado, may payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Di ba ganyan kating mag-dickhead, ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apok, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya ka-dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na nang di pa marunong maglaad. Tinakbuhan na naagad. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan nabuo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. Oo, wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Wow! Self-nurse po ito. Medyo uncomfortable yung mga sinasabi ni Mot, but that doesn't mean na hindi siya effective at hindi siya punchline, no? Na-appreciate ko yun, pero kasi parang very disrespectful na pag magre-respond pa ako na binabastos si Apex, di ba? Pero na-appreciate ko yung mga punchline. Sa tingin ko, yun yung punchline na medyo below the belt na rin. At sa tingin ko, tumatama talaga ng direkta kay Apex. Pero syempre, I can't be like, oh shit, sa Apex to start. I can't be. But I feel uncomfortable. Hindi ako komportable sa sinasabi ni Mot. Kasi nga, very personal siya, di ba? Pero pangit naman kung isa-celebrate ko pa na binabastos si Apex, di ba? Mga ganong klase ng mga bagay, I think, much better na manahimik ako. Pero alam naman natin na may punchline doon. Tuloy natin. Kasi hindi porket video lang, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng diba? Meron kasi akong chance na parang, may mga times kasi na parang may mga words din na minsan ang hirap din i-react, diba? Tuloy natin. Tatalikuran mo na lang? Ganun na lang ba yun? Tulad ng paglimot mo kay Boss Lutz, porque may Boss Lutz ka na ngayon? Naalala mo pa ba nun? Pinag-aral ka niya, Pex, para magkasilbi, talino mo. At di ba bilang kapalit sa kanya mong unang pinatikim yung sisid marino mo? Parang dalawang magsasaka na nagkalapit, na nagbibigayan pabalik kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Apex at Boss Lutz ang lupit, kaso nang hinayang ako. Gusto ko sanang i-wordplay puta nahirapan ako. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell it backwards, total, nagbabalik-tarang kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all 3 rounds siyang magmumumog ng bayag mo. Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagad sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kung sipsep lang ang puhunan kasi pag sumupayan, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang. Walang sayad, si sayad. Masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang iyong natitirang aksyon. Di ba idol mo si Looney? Pues i-rebat mo lahat yun. Ang laki
malaking bagay nung ginawa ni Mot doon sa ano, sa sinabi sa rounds niya. Wala akong masabi doon kasi very personal. Pwede kong sabing nakuha ni Mot yung second round pero hindi ko rin pwedeng i-disregard yung sinabi ni Apex eh. Maganda rin kasi yung punchline ni Apex doon sa ano, lalo na yung watawat din, maganda rin yun. Pero sa tingin ko na edge na naman ni Mot second round dahil even though isang angle lang yun, marami siyang binigay na tawag dito, revision dun sa isang angulo na yun. So sa topic nakita mo kung gaano ka literate yung isang tao, gaano ka smart. Kahit nabigyan mo siya ng isang topic lang, kaya niyang bigyan ng maraming angulo. So napaka-witty at napaka-smart ng bagay na ginawa ni Mot. Which is kaya kong ibigay yung round 2 kay Mot, pero nagdadalawang isip ako. Pero sabihin na lang natin na ibigay natin kay Mot kasi kaysa naman tabla, 'di ba? Mas maganda na meron tayong wala nang tabla-tabla, basta bigay na lang natin kay Mot kasi sa tingin ko mas effective yung ginawa niyang formula at yung personals na ginawa niya. At nakita naman natin na sunod-sunod yung punches niya kaysa kay Apex, you know. Tuloy natin. Third round. Hindi na daw niya kailangan mag-revive. Okay lang daw yun, sabi. Man, Apex is very professional. Napanood ko rin yung laban niya doon sa sa 0.2 magnitude sa Japan. Ang galing din talaga ng Apex. No? Mga kasagsagan na mga kainitin niya talaga. Kasi yung linya na bakla si Apex, nagpapatsepa siya, it's very, na rin yung kasi, very watered down. So, na-appreciate yung pansin ni Mot, pero kasi napakatagal ng issue na yun eh. Parang ang hirap na pag binabalik-balik mo pa. Parang ganun, di ba? Tuloy natin. Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba yung ninakaw mo na linya? Logo ng kapamilya, di ba? Nagde-deny pa siya. Sige na nga, change topic na tayo, halatang naiilang ka na. Nakakaumay ka. May tamang timing kasi kung kailan pwedeng magmalalim tulad ng pag mag-isa ka, chinecheck mo yung dede mo sa salamin, o di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim, yun. Yun ang tamang panahon na pwedeng magmalalim. Tinalo mo si Fangs pero putapete ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling. Palalim ang pag gusto mo? Aba, huwag mong hinahamon si Kajente. Lunod ka sa akin, boy, di ka na makakaahon pa sa Disyembre. Kolonyal mag-isip. Kala niya nakatira siya sa California. Buti pa yung iba, may classic na galawan na parang karinyosa. Balita ko, mahilig daw makipag-69 si Mot-Mot sa Mariposa. O, baliktaran 69, Mot-Mot, Mariposa. Wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo lang puro, yakisoba. Ako, mapa-mainstream o indie man, laging indie man. Ikaw, taga Cavite, taga Area 1 ka lang. Ako, nasa Area 51. Oh, pati yun, kailangan i-replay din. Nasa Area 51, alien. Okay, nasa na yung mga pinagmamalaki mong kanta? Nasa Spotify na ba? Huwag kang feeling ate gay, tanga. Bakla ka naman talaga, di ba? Tingnan mo, na-deny ka pa. Mot ka ng mot dyan, baka mamaya butterfly ka na. Huwag mo na itanggi. Nasa YouTube na yung sekreto mo ngayon. Tom, kung di ka talaga bakla, bakit mo ninakaw yung vibrator na naka-on? Kaya di na ako magtataka kung biglang maging bayot kasi para kang bakla na may bulutong. Bading kamot, ops, wordplay. Sang katutak ang taga-sulat mo sa Cavite. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Hinep nyo kasi masyado, ayan na willy ng gusto. Kaya yung lihim na buko. Anong sinasabi mo bro? Sinusulatan din ako nang napili kong hukbo. Mali ang kutob mo. Ayoko sa ghostwriter, takot ako sa sarili kong multo. Yung mga tinuturing mo ka grupo, binuko kasuputan mo. Bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang ventilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw,
Tangina mo, ikaw? Na-appreciate ko yung mga linya ni Apex, kaya lang nabully siya ng linya ni Mot sa second round eh. Kasi na-condition yung ano yung utak ng tao na sa last line ni Mot na ano na 'di ba si Lunica ibalik mo yung mga ganun, 'di ba? So parang nag-expect sila ng sagot kasi yung pag nabigyan mo sila ng katanungan yung mga tao kahit yung mga judges kahit ikaw mismo pag iniwanan ka ng katanungan na parang, oh, di ba si Lunica, isagot mo, i-rebut mo nga lahat ng mga sinabi ko. Parang maghihintay ka ng sagot doon hanggat hindi na fulfill yung kasagutan na yun, mental block ka sa kung ano sinasabi sa harap mo eh. So parang ngayon, hindi na-appreciate masyado yung punchline ni Apex kasi na-stuck yung utak ng mga tao doon sa idea na paano mo sasagutin yung sinabi ni mo. Parang nandun pa rin sila sa question na bagay na yun. So parang to be able na matapatan yun, kailangan magsalita si Apex kaso hindi niya na ginawa, hindi siya nag-rebut. So ang nangyari parang nag-take siya ng risk tapos nag-rely siya dun sa mismong round 3 niya na bara kaya lang hindi lang sumasapat doon sa naiwan na question mark. Yung question mark na yun guys kasi malaking bagay din yun talaga guys eh. Kaya naging stagnant, naging plain yung tira ni Apex na parang lahat ng mga angulo niya parang ang labnaw, malamya. Even though malalakas yung punches niya. Kasi maganda yung pagkaka-establish ni Mot eh. Yung enerhiya na in-establish ni Mot papunta sa question na yun, napakalaking bagay. So parang na-stun yung mga tao. Na parang hanggang sa ngayon, nag-iisip yung mga tao na habang bumabara si Apex, hindi naghihintay sila ng sagot. Nasaan yung sagot mo sa mga tanong ni Mot doon sa sa second round niya. Hanggang ngayon hinahanap nila baka nandiyan yun, baka ito yung sagot doon, nandiyan ba yun? Kasi kahit ako, ayun yung pakiramdam ko eh. Sa punchline mo ba yan, nandun ba yung sagot tungkol sa sinabi ni Mot sa second round? Parang wala, 'di ba? So parang gaano man kalaki yung punchline, hindi nila mapaghambing kung yun ba yung sagot. Kahit malakas yung punchline ni Apex dito, hindi ma-appreciate kasi yung ba yung sagot sa question ni Mot sa second round, 'di ba? Hindi. So, feel natin parang ang lamya. Pero in reality, malakas talaga yung punchline ni Apex. Tuloy na. Mo, bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang ventilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw, tangina mo, ikaw, ang babong ng flip top. Kala mo mag-isa, puta, marami pala. Tangina, kailangan mo pa ng ghostwriter, lalaki ka ba? Motivated? Tangina, motivated, tas ganyan mo ka. Nakakasuka. Isa lang ibig sabihin niya, nagsasabo ka. Kaya wag ka na magtinigeno sa mga tao. Pag wala ka pang talo, ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Hindi ka pa kumpleto na sundalo ako. Pagdating sa entablado, barumbado, mapa-freestyle sa ulado, iyo, Pinas, Sulugan, BRB, nakakatatlo na ako. Kung di ako sumali, nakatikim ka sana ng kampyonato. Alam mo kung ano katugma ng kampyonato? Mag-usap na lang ulit tayo pag kampyona ako. At sinyo, makulit lang yung boses mo. Kaya sila natuwa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo sa akin, wala na bang iba? Ano ba? Inaasar akong bakla ng duwag. O di ba ang luba? Pues sana nga may kasama yung laban natin para maputokan na kita sa mukha. Magandang ending din yung ginawa ni Apex kasi nag-call out siya eh. Kasi malaking bagay pa rin yun eh. Parang tinapos ko na yung laban. Tapos na ako sa'yo mo. Tapos parang kina-call out ko na si Sinyo. Kaya lang, it's not effective eh. Kasi wala na eh. Nag-die down yung third round ni Apex. So parang bonus na lang yun kay Mot. Tuloy natin dito guys. Laban natin para maputokan na kita sa mukha. Napao si Apex. Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo akong nagpapag-ghostwrite. Tawag doon, compliment. Ilan to? Okay, guys, punta tayo sa third round ni Mot. Tapos sinahanapan mo ako ng kanta. Hintayin mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Guys, meron talagang different kind of, may mixtape, may EP, may LP, may single. Yung single, isang kanta lang. 'Di ba? Tapos yung EP naman, yun yung more than single. Kung wari ang single isa lang, 'di ba? Yung EP yun yung mga 3 songs, 4 songs, 5 songs, mga ganyan. Yan yung EP, ang tawag ng extended play. Tapos merong album na
na 12 songs, 18 songs, mga ganun, 15 songs. Tapos merong LP naman na parang mas malaki pa sa album. Tapos meron namang mixtape na na hindi walang storyline, iba't ibang klase yung pagkaka-record, magkakaiba ng style. Yun yung mixtape yun, yung parang iba-ibang estilo, iba-ibang topic, hindi kasi bawat album may istorya, 'di ba? Yung ganun. So may mixtape naman na iba-iba yung genre ng pagkakagawa, iba yung style mo dito, iba yung topic mo dito. Yung mixtape na nasa 6-7 ano din yun. Maganda rin yun, guys. Maganda naglalabas din ng mixtape, 'di ba? Iba-ibang klase ng recording, iba yung ano rito. Maraming definition yung mixtape, guys. Tuloy natin, guys. Sa movie, ni Lunit Abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO, literal na binanatan, nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo nilapastangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Oh, wow. Kasi sabi niya alay yung biyahe kasi nagpapamasahe siya sa'yo kasi parang pamasahe, may pamasahe siya, binibigyan mo siya ng pamasahe and at the same time, parang alalay ka lang ni Looney, parang ganun. And lumalabas. Taga-abot ng bayad, yeah, bayaran mo yung pamasahe ko, Apex, sabi ni Looney. O kaya naman, masahihin mo ako sa likod. Double meaning na double entendre. Nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Looney. Tagahugas ng platito ni Ronhelli. Kayo lang ni Abra yung komplikado kasi di ko alam kung sino pa yung Becky. Kasi real to, nasa YouTube pa yung bid. Lagi silang partner sa mga gig para sa hip-hop daw yung standout. Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila kumakanta ng Thinking Out Loud. May tanggi. Baka itanggi mo pa. Baka itanggi mo pa o ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. O baka Issue na naman lang. kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa pero walang kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan para sa katanyagan ng mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandalang pader kasi tagakamot ka ng likod. Wow. Tagasunod parang anino. Ni Ron, Abra at Loon, sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayad, sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Pagod na yata si Kuya Kebs, na ilang na ako sa mic. Sobrang baba. Sorry mo, kasi nakikita ko, nasa mukha mo na yung microphone. Naggago talaga si Kuya Kebs. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman dudong. Nagpauto ka naman dudong. Binilog lang yung utak mong kulangot. Ang galing ni Mot gumawa ng storytelling yan eh. Even though kahit walang meaning yung story, nabigyan niya ng issue yung story na yun na ginampanan ni Apex sa movie, yung kanta nila na Thinking Out Loud. Ang galing mag-manipulate ni Mot ng story. Very good storyteller si Mot. Napakahusay. Very, profound talaga. Para gawing katulong pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata, pues mananatili ka ng alalaya, hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ang alila ay alila kahit pabaliktarin. Wow, bars. Shit. Ang alila ay alila kahit baliktarin. Facts. Bars. Laking bagay nun, guys. Ang alilay kahit baliktarin. Big props doon. Yung rhyme scheme papunta doon sa issue na
Hindi ko alam kung kayo yung Becky, kayo lang yung kinikilig sa isa't isa, papunta sa taga-kamot ka lang, parang ang pader kasi taga-kamot, parang taga-kamot ka lang ng likod ni Looney, pamasahe lang sa'yo si Looney, parang ginawa niya ng kwento, ginawa niya ng issue yung kwento niya kahit wala naman. Tapos, binigyan niya, hindi siya nag-compromise, talagang dinala niya dun sa idea na kahit alila ka lang pala sa paningin ng iba. Parang yung ginawa mong pagsunod-sunuran kasi kailangan talaga independent ka, parang ganun yung sinasabi ni Apex at Moth. Hindi porket magtotropa kayo, parang magbibigay ka na lang ng daan para sa mo, parang. So, hindi mo naman malaman na parang akala mo, pero sinagsasamantalang pala. So, maganda rin yung bagay na yun. Napaka-precise. At sa tingin ko, napakalakas na bar yan. Tuloy natin. Kung magbuhat ng bangko, nakikikanong ka lang pala. Habang ako mismo yung bangko nakatayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takip sili may maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw. Sa nag-ensayo ng maghapon, sakto na mga ko'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isa buhay, wala nang haring araw na aahon. Mars. Ang ganda rin ng ending ni Moth kasi yung ending niya parang tinanggalan niya pa ng credits yung pagiging haring araw ni Apex, which is napakalaking bagay. Kaya sa tingin ko, tawag dito, nakuha na ni Moth yung third round. So, bibigay ko na yung third round para kay Moth sa tingin ko. Hopefully, si Moth makakuha. Kung si Apex na naman, wala rin problema dun dahil at the end of the day, nasa judges naman yun kung anong preferences nila. Pero pagnood ko, nakita ko naman na mas maraming lumanding na punches si Moth, mas napapanahon, mas relevant, mas maganda yung storytelling niya, yung rhyme scheme niya, although creative si Apex, hindi lang siguro ang bagay na nawala kay Apex yung more sources. Kasi paramihan talaga ng sources yan sa sa pagbabattle napaka-creative ni Apex sa linya, kaya lang kung wala ka namang source na pagkukuhan, ang hirap humanap ng angulo. At sa tingin ko doon sa bagay na yun ang kinatalo ni Apex. Kung marami lang siyang sources para gawan ng maraming angulo, pwedeng manalo si Apex. Pero si Moth, ang dami niyang sources, ang dami niyang topic na pwede niyang lagyan ng punchline na nakuha niya para itira kay Apex, at doon ang nagkatalo talaga. Kung manalo man si Apex, baka may ibang preferences yung judge. Pero in my own perspective, nakita ko panalo si Moth. So sa tingin ko, all 3 rounds para kay Moth. Pero tingnan natin sasabihin ng judge, guys. Huwag kayong masasaktan, guys, sa sinasabi ko lang kung ano sinasabi ng artist. Flip top mo, ito pala yung tong 4. Apex vs. Moth. Mag-i-ice pang beses para sa kanila. Yan yung mga laban na panalo talaga lahat. Pero advancing sa tournament, 9 judges, ang boto ng hurado, 9-0 para kay Moth. Na-appreciate naman yun ni Apex kasi nakita niya naman talaga na deserve ni Moth yun. So wala siyang reklamo dun. Mahusay naman si Moth sa pinakita. Anong round 1 kay Apex? Ito, nagpa-humble pa to si nagbigay pa to ng Ayoko na mga ganyang kaplastikan Si Apex pa naglabay pa ng number 1 kay Apex. Well, sa preference naman yan. Hindi ko alam paano nakuha ni Apex. Saan niya nakuha ang angulo. Tumata para sa kasunod. Pero mahirap i-judge yung number overall. Ganun na laban. Pero yun, Hindi naman mahirap i-judge, guys, pag kasi ito nasa video, pwede ko naman kasing i-post Siguro yun lang yung advantage ko sa mga judges na nasa kasi mahirap din talaga mag-judge pag live cap. Tuloy natin. punchline count, kumbaga, Moth. Round 1 tayo para sa akin, round 2 kay Moth. Sobrang last Apex, pero kung klase mga against na ginamit ko, mas masakit talaga. Mas parang makapin mo ulit si Apex, pero solid pa rin. Kaya kayo matawag. Kung ako mag-judge, sabihin ko na lang 1, 2, 3, Moth. Yun na lang.
Tapos wala nang paliwanag. Kasi pag nagpaliwanag ka pa, masisilip ka pa, di ba? Alam mo naman mga Pilipino. Si Crazy Mix, ano muna, palike muna ako ng page ko, Crazy Family TV, tsaka Xlit TV. Binoto ko si Mot. Kasi kumbaga sa pagbabasihan natin mga bars, pareha silang may mga bars na mabibigat na ipinato. Magpupukbukan nga ito, kung doon magbabasihan, talaga may hirapan kang i-judge ng battle na to. Pero kasi habang tumatagal, dumadami yung mga generic na baon ni Apex, mga generic niya. Medyo ano yan medyo hindi nakatulong kasi ang kalaban niya ngayon is si Mot na talagang lahat ng tira sa kanya, direkta talaga. Mapa-bars, mapa-personals, talagang ano, para kay Apex lang talaga. Kumpara sa mga bars, tapos may mga Hindi naman generic yung ginawa ni Apex dun eh. Ang generic yung kahit ano, hindi naman. Maayos naman yung gawa niya. generic na punchline. Kaya lamang dito, kung paramihan talaga ng tumamang bala, panalo si Mot. Apex versus Mot. Sa round 1, para sa akin tabla yun kasi kasing lakas yung suntok. Then magkakasing dami yung punches. Tapos sa round 2, 3, wala ako pumasa talaga ng ngayon. So mas nadamihan ako sa punchline ni Mot. Saka mas malalakas din yung mga bars niya. So binigay yun 2-0 para kay Mot. Pero mas malakas pa rin yung kumuha ng sombrero ko. Time. Ginawa ko kasi Mot, round 1 halos tablo eh. Yung simula yung mga punches nila, pasok parehas, tapos yung ending nila. Then round 2, round 3, doon na nagsimulang umangat si Mot. Pero parehas silang malakas talaga. Balikan sa balikan, umangat lang talaga si Mot ng round 2 sa round 1. Yung hindi ko strong na po. Round 1 para sa akin, tabla yun. Malakas si Apex. Maganda yung simula niya. Pero maganda rin yung simula ni Mot. Para sa akin, pantay yun. Kasi parehas yung momentum nila dalawa. Round 2, para sa akin, doon na naiwanan ni Mot si Apex ng sobra. Para sa akin, naiwanan niya na sobra. Hanggang round 3, mas unique yung linya, mas malakas. Mas effective, mas malalim, mas Apex. Ay, Mot. Yun, let's say ito 1 kill. Apex versus Mot. Binoto ko round 1 gigitan pero para sa akin nag-edge naman kay si Mot. Tapos round 2 talagang kinadam sa round 2 nakita talaga na lamang si Mot pagdating sa presence, angles. Although malakas yung pinakita ni sa Apex pero round 3 Mot talaga. Mot. Maxford, ano yung laban Si ng Maxford, no? Apex versus Mot. Yung round 1, para sa akin tabla. Yung round Magaling 2, din to si Maxford, putang ano, magaling din to sa punchline si Maxford. binigay ko naman kay Mot. Pati round 3. Ngayon, respeto pa rin kay Apex. Kay Mot. Wala kayo ng pricing batch 1. Ayun, para sa akin, dikit yung laban. Sobrang lakas silang pareho. Pero syempre, kailangan natin husgahan. Para sa akin, yung ginawang ng Apex, pagdating sa intricacy, ng sulat, ng rhyme scheme, ng punchlines, yun naman yung inalakas ni Mot pagdating sa pagpili ng relevant, effective na mga angulo at yung lakas ng haymakers. Pero para sa akin, naging factor din yung parang si Mot papataas, yung lakas ng kanyang rounds. At si Apex, mas mahina yung third round niya kasi sa unang dalawa. All in all, para sa akin, Mot, pero grade na lang. So, ganun para sa akin pala ang panalo si Mot din. At bibigyan ko to ng 10 kasi napaka-entertaining ng laban na to. Inabot nga rin tayo ng isang oras. So, ganun pa man guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaabang, nakaantabay. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, makaibigan yung mga tao nakapaligid sa inyo, matigid sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Pro. Ingat kayong lahat yan. Peace out.